What's up mga ka-TL? Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang mga may init na balita sa politika. Sa araw na ito ay may dalawang topic tayong pag-uusapan. Una, Binbinino Biniabante ay opisyal nang nanalo at nakaupo bilang kinatawan ng District 6 ng Maynila. Wow! What? Ano ang nangyari? Oh my golay! Tara, pag-usapan natin yan mamaya. Pangalawang topic mga kaibigan, BP Sara, pinapasagot ng ombudsman sa sari-sari na namang reklamong katiwalian? What? Yan po ang ating pag-usapan sa araw nito, pero bago tayo magpatuloy, introhan muna natin. At ito na po ang ating unang topic mga kaibigan. Napag-alaman natin ng mga kaibigan na matindi talaga ang labanan dyan sa District 6 ng Maynila. Pero ayon sa ulat, ang kalaban ni Abante ay na-disqualified ng 2nd Division ng COMELEC. Dahilan para ibigay sa kay Abante ang pwesto sa Kamara. Ating napag-alaman mga katil na si Joey Oy ay naproklama noong May 12 bilang kinatawan ng Manila 6th District matapos niyang talunin si Biniabante sa eleksyon. Subalit noong June 18, ang COMELEC 2nd Division ay nag-announce na si Oy ay non-candidate na or na-disqualified na. Ang tanong ngayon, ano ang dahilan ng kanyang pagka-disqualified? Ayon sa source mga kaibigan, ito daw ay kaugnayan sa kaniyang residency o qualification. Kapag may mga ganitong technical violation ka mga kaibigan, ay talagang matatanggal ka talaga. Kahit ikaw pa ay binoto ng majority. Pero yun na nga mga kaibigan, ang sabi ni Abante sa kanyang kampo, maituturing itong malaking tagumpay. Tagumpay ba talaga? Hindi nga siya nanalo sa botohan, di ba? Okay, papatuloy natin. Ang sabi ng kampo ni Abante, ito ay matuturing na malaking tagumpay, hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang mga supporters na matagal na naghihintay sa legal decision sa kanilang petition regarding sa residency qualification ni Joey Oy. Ayan po. Pero yun na nga mga kaibigan, ang ibang sektor nagtatanong din na bakit ganun-ganun man kadali nga idiniklara agad si Bini Abante wherein wala pa namang pinali o final judgment regarding sa kaso na yan. Kasi nga po ating napag-alaman na si Joey Oy ay may may mga remedy pa. Pwede pa siyang dumulog sa COMELEC in bank at saka sa Korte Suprema. Yun na nga po. Pwede siyang mag-file ng motion for reconsideration for 5 days doon sa COMELEC in bank. At diyan na naman pag-usapan niya doon. If hopefully, kung manalo siya, din mabalik sa kanya ang posisyon. Pero kung hindi naman, may last resort pa siyang pupuntahan. Yun ang Korte Suprema, mga kaibigan. Hindi ba? Kaya, pero para sa akin, mga kaibigan, dahil sa mga pangyayaring yan, yung mga ganyan, kung titingnan natin ng mas malawak na pananaw, ito ay magiging precedent sa iba pang kaso ng disqualification. Posible itong gamitin ng ibang kandidato para makaupo ng hindi dumaraan sa kanilang bilangan. May gulay! Wala nang butuhan! Kumbaga, ang mangyayari dyan mga kaibigan, napakadelikado. Napakadelikado na implication dahil nagbibigay ito ng advantage at idea sa mga kandidatong may masamang hangarin at ipilit manalo kahit hindi naman binoto ng majority. Posibleng gamiting Plan V at hanapan ng gusot ang nanalong kandidato o ang kanyang katunggali. Remember mga kaibigan, ang pira ay mas makapangyarihan sa mundong ito. Kaya napakadelikado mga kaibigan. Kaya ito ang tanong mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Makatarungan ba ang naging desisyon na ibigay kay Abante ang House seat o dapat ba talagang magkaroon ng special election?
Ayan po ang ating katanungan. I-comment lang po sa baba ang inyong opinion at huwag kalimutan mag-like and share, subscribe sa ating channel. Bueno! Dumagop na naman tayo sa ating second topic mga kaibigan. Ayan po. Pero bago natin ipakita ang video mga kaibigan, mag-iwan muna ako ng isang katanungan. Ito po ang tanong ko mga kaibigan. Patay na nga ba ang impeachment against BP Sara kaya't gumawa na naman ng plan B ang mga kalaban ni BP? Yan po ang ating katanungan. Ito na po ang video ating ipapakita po sa inyo. Binigyan ng Ombudsman ng 10 araw si Vice President Sara Duterte para sagutin ang reklamong isinampa ng Kamara kaugnay ng kanyang confidential funds. Nakatutok si Joseph Moro. Exclusive! Pinasasagot ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte at ilan itong tauhan sa Department of Education at Office of the Vice President tungkol sa inihaing reklamo ng House of Representatives kaugnay ng umunima anomalyang paggamit ng confidential funds. Sa order na inisyo ngayon at eksesibong ipinakita sa GMA Integrated News, inatasan ng Ombudsman si Duterte na magbigay ng kanyang kontrasalaysay sa loob ng 10 araw. Ito ay laban sa reklamong isinampa ng Kamara nitong Lunes para sa umunoy plunder, technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. June 10 nang irekomenda ng House Committee on Good Governance and Public Accountability na sampahan. Ayan guys, anong masabi niyo dyan? Good governance. Plan B. Ng reklamo si Duterte at iba pa dahil sa umunoy anomalyang paggamit ng 500 million pesos na confidential fund. Okay, samarin muna natin ang mga pangyayari mga kaibigan. Noong June 19, 2025, inutusan ng Office of the Ombudsman si BP Sara at iba pang mga opisyal na magsumite ng kanilang counter affidavits saka supporting documents sa loob lamang ng 10 araw. Ayan po. Ano ba ang nilalaman ng reklamong yon? Ito na po. Graft, technical malversation, falsification, bribery, betrayal of public trust. Kabilang ang paggamit ng confidential fund mula sa DepEd at saka OBP mula noong 2022 and 2024. Natanggap ni BP ang order ng Ombudsman noong June 20. Kaya kung isipin natin, kung ibibilangin natin June 20, so June 30, 10 days. So, binibigyan naman si BP Sara hanggang June 30 para magsumiti ng kanyang counter affidavit mga kaibigan. Pero bukod pa kay BP Sara, ito pa ang iba pang mga respondent na pinapa-explain. Si Attorney Zoraida Lopez, Chief of Staff ni BP Sara, Lemuel Ortonio, Assistant Secretary, Lieutenant Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante Latcha, BP Security Group. At mga DepEd official gaya nina Edward Paharda, Gina Acosta, Sunshine Cherry Paharda, Major General Nolasco Mimpin at Annalyn Sevilla. Yan po ang mga kasama sa mga pinadalhan ng order ng Ombudsman para magbigay ng counter affidavit mga kaibigan. Ituloy natin ang video mga kaibigan. Ng Office of the Vice President at 112.5 million pesos na confidential funds naman ng Department of Education. Kabilang sa iba pang sinampahan ng reklamo ang Chief of Staff de Duterte na si Attorney Zoraida Lopez. Mga disbursement. Grabe no. Grabe talaga mga kaibigan. May hinaharap na nga si BP Sara in an impeachment complaint. Tapos ito na naman, nagpile na naman sila sa Ombudsman para sa iba't ibang mga kaso. Grabe! Ganyan ba talaga kalakas si BP para simula pa lang 2022 hanggang 2028 siraan siya? Kasi alam naman natin mga kaibigan na si BP talaga ang pinaka top 1 contender na maging presidente sa 2028. Kaya ang mga kalaban, left and right na ang mga paraan, mga black propaganda para siraan si BP Sara. Grabe mga kaibigan, no? Pero ito lang masasabi ko dyan mga katail. Sa dami ng nangyayari ngayon, mula sa impeachment hanggang sa graft and corruption complaint na isinampan na rin sa Ombudsman laban kay BP Sara, hindi natin maiwasang matanong,
ito ba ay normal na proseso ng hustisya? O ito na ba ang mukha ng politika kung saan ang mga matunog sa 2028 ay pinopunteriya at pinapatahimik habang maaga pa? Ayan po. Nangangahulugan ba ito na patay na impeachment? Kaya dumiretso na lang sila sa ombudsman para mapabilis ang pagkasira ng imahe ng Vice Presidente. At higit sa lahat, ito ba ay tunay na paghahanap ng katotohanan o isa na namang political maneuver para kontrolin ang darating na eleksyon? Kayo na po ang humusga. Ang tanong, hustisya ba ito o politika na naman? Kung may opinion kayo tungkol dito sa issue na ito, i-comment nyo po sa baba para marinig ko rin ang inyong mga opinion. Ayan po. Pero bago tayo magtapos mga kaibigan, don't forget to like, share, and subscribe para updated po kayo sa mga susunod nating mga analysis at balita. At tandaan, sa huli, ang totoo lang ang dapat manaig. Ako si Katil at ito ang inyong boses sa gitna ng katahimikan. Maraming salamat at hanggang sa muli. Bye-bye.